ganda mo at ang gwapo-gwapo mo ngayong hapon na to. Bakit parang di kayo naniniwala? Yan. Obvious naman, nagwapo at magaganda ang mga kabataang kasama ko ngayong hapon na ito. Ayan, welcome po sa ating church at sa mga bago nating mga kasama dyan. Yan, meron tayong mga bagong muka na nakikita dito. Maraming salamat po sa inyong pagpunta sa church at kami po ay talagang nagagalak at nakasama po namin kayo. Kaya salamat po sa Panginoon dahil nandito kayo. At salamat din kay Lord dahil tayo ay nasa ilang linggo na ng ating series. Ilang linggo na ba tayo? Ikatatlong linggo na. So welcome to our third installment of our series entitled Breaking Out, Escaping from the Things That Imprison You. Yan. Alam niyo po ba, ang buhay natin ay tadtad ng kulungan. Hoy? Tadtad ng kulungan. Lagi po nating naririnig, di ba, na lagi nating sinasabi na ang kulungan ay hindi lamang matatagpuan sa likod ng rehas. Di ba? Sino dito nakapunta na sa kulungan? May nakabisita na ba dito sa kulungan? Di ba? Ano ba itsura ng kulungan? Di ba minsan, pag nakikita natin yung kulungan, parang puro lungkot, di ba? Pasakit, no? Kapighatian ang nararamdaman ng mga taong nandoon. Pero alam niyo po ba, lagi nating naririnig, na hindi lamang sa likod ng rehas nakikita ang kulungan. At ito'y maaari na nasa ating buhay, di ba? So today, we will talking about how to experience breakthrough behind the bars of our lives. Paano ba natin mararanasan ang breakthrough, pagkalaya sa likod ng mga kulungan sa ating buhay? Sige po, inaanyayahan ko po ang bawat isa na tumayo. At sabay-sabay po nating basahin ang ating text o passage sa hapon na ito. Ayan, so alternate po tayo, no? Basahin po natin ito sa The Passion Translation. Yan. So kayo magbabasa sa 22, tapos ako sa 23, tapos alternate tayo. And then sa pinaka-last verse, sabay-sabay tayo. Okay? Ready? Read. Ayan. Ayan, salamat po at nakakarinig ako ng mga bubuyog. Ayan, dapat sabay-sabay tayo. Sige, ako sa 23 tapos kayo sa 24. After they were severely beaten, they were thrown into prison and the jailer was commanded to guard them securely. Verse 24. Nasaan na kayo? Ayan, verse 25. Paul and Silas, undaunted, prayed in the middle of the night and sang songs of praise to God while all the other prisoners listened to their worship. Verse 26. Verse 27, startled, the jailer awake and saw every cell door standing open. Assuming that all the prisoners had escaped, he drew his sword and was about to kill himself. Verse 28. Ayan. Ayan. Ready? Read. Verse 29, the jailer called for a light. When he saw they were still in their cells, he rushed in and fell trembling at their feet. Verse 30. They answered, believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and all your family. Verse 32.
Yan. Verse 33, even though the hour was late, he washed their wounds. Then he and all his family were baptized. He took Paul and Silas into his home and set them at his table and fed them. O, sabay-sabay tayo. Verse 34, the jailer and all his family were filled with joy in their newfound faith in God. Sige po. Yan. Sige, tayo ay sumandaling yumuko at manalangin. Panginoon, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa araw na ito na binigay niyo po sa amin. Alam po namin, Panginoon, na hindi lamang po nagkataon na nandito po ang aming mga paanan. Nanonood kami, Panginoon, sa service na ito. Alam po namin, Lord God, na may dahilan ka kung bakit po kami nandito. And Lord, we pray, Lord God, na patuloy na buksan mo po ang puso't isipan ng bawat isa. Bigyan ng karunungan at katalinuhan na nanggagaling lamang sa iyo upang maunawaan po namin kung ano po yung nais mong iparating sa amin, Panginoon. Nawa, Lord God, sa araw na ito, patuloy na mangusap ka at iparanas po ang iyong pagsama. Lord, itago niyo po ako sa inyong likuran at ikaw lamang po ang siyang maitaas at manguna. Maraming salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen! Palakpakan natin si Lord. Ayan, sige po, makakaupo na po tayo. Sino po ang nakakaalam sa istorya ni Paul at ni Silas o ni Silas? Yan, kung ma-attend po kayo ng Kids Church, yan, nung nakaraan, ito ay tinuro ni Kuya Jason. Kung naalala nyo lang naman. So kung hindi, okay lang din. So ano po ba ang istorya nito? Ano ba itong passage siya binasa natin? So ito ay patungkol sa pagdakip at pagkulong kay Paul at Silas. Yan. Si Silas po, kung di nyo po siya kilala, kasi madalas lang natin naririnig, di ba, si Paul. Si Silas po ay isang disciple din po ng Diyos, kung saan kasama po ni Apostle Paul o ni Pablo sa kanyang paglalakbay. So bakit po ba sila napunta sa bilangguan? Bakit ba sila kinulong? Yan. Kasi nung mga panahon po na ito, nandun po sila sa parte ng lugar ng Pilipos. At papunta po sila sa isang pook dalanginan or parang panalanginan. Okay. Pero meron silang nakasalubong na babae. Hindi po natin nabasa yung mga previous, kinikwento ko lang po sa inyo kung paano sila napunta sa bilangguan. May nakasalubong po silang babae. Ayan. At itong babae na ito, nung nakita sila, sumigaw, panay sigaw daw. Nababasa po natin yan sa verse 17. Sabi niya, ang mga taong ito'y lingkod ng kataas-taasang Diyos. Ipinahahayag nila sa inyo kung paano kayo maliligtas. Sigaw daw ng sigaw, paulit-ulit yun yung sinasabi. At alam nyo ba, hindi lang isang beses nangyari ito. Hindi lang isang beses nakasalubong nila Paul at Silas ito, kundi maraming beses, maraming araw. Kaya alam niyo ang ginawa ni Paul, nakikita niya kasi at alam niya na ang babaeng ito ay inaalihan ng masamang espiritu. Okay? So ang ginawa niya, binuntahan niya ngayon. At anong ginawa ni Paul? Bilang disciple ni Jesus, anong ginawa niya? Pinalayas niya yung masamang espiritu or demonyo na bumabalot doon sa babae. Pero alam niyo po ba, itong babae pala na ito ay isang alipin. At meron siyang mga amo. At itong mga amo niya, ginagamit siya bilang, pinagkakakitaan siya. Kasi nung inaalihan siya ng demonyo, may kakayahan siyang manghula. Ayan, isa siyang fortune teller. Yan, parang si Madam Auring. Nakikita ko ang hinaharap mo. Yan. Kaya niya manghula. At yung mga amo niya, ginagawa siyang pinagkakakitaan siya. At nung nalaman, nung mga amo ng babae na ito, na nakalaya na or wala na yung kakayahang manghula nitong babae na ito, nagalit sila kay Paul. Especially kay Paul, kasi si Paul ang nagpalayas. Okay? So anong ginawa? Dinala daw nila ito sa saan kaya? Yan, liwasang bayan sa Tagalog. O, mas pababawin natin para siyang plaza. Yan, parang sa plaza sa may palengke ng Hulunduhan. Dinala siya doon. At anong ginawa niya? Sinuplong niya itong dalawa. Bakit kaya sinuplong?
Kasi di umano, ayan, parang KMJS lang di umano sila ay mga Hudyo na nagtuturo ng labag sa kautusan ng mga Romano. At doon, hindi lang po sila basta kinaladkad, pinagmalupitan pa po sila bago sila ikulong. Yan, makikita natin dito sa passage na ito, yung ilan sa mga katangian ng isang kulungan. O, taas niya ang kamay ng mga nakapunta na sa kulungan. Yan, nakabisita na o nakapasok na kayo. Kasi ako personally, hindi pa. Natatanaw ko lang yung kulungan. Pero every time na natatanaw ko yung parang negative agad yung feeling. Di ba? So, paano pa kaya yung mga taong nakapasok na or nakabisita na doon? Okay, meron 4 na bagay. Ano tong 4 na bagay o katangian sa isang kulungan? Tingnan po natin. Sabi sa verse 22, the Roman officials ordered that Paul and Silas be stripped. Sa Tagalog po ng strip, hubaran. O, di ba? So, letter A, unang katangian ng isang kulungan ay a prison is a place of shame. Sabihin nga po natin, shame. Ano ba yung shame? Ang kulungan ay isang lugar ng kahihiyan. O, may kilala ba kayo na kulong? O, di ba nakakahiya yun? May kapamilya ka or may kakilala ka na nakakulong. Hindi ka naman kasi basta-basta makukulong nang wala kang ginawa o hindi ka kriminal. Di ba? O yung iba, masabi natin, nakulong ng wala namang kasalanan. Di ba? So, ang kulungan ay nagpapakita ng kahihiyan. So kapag tayo ay nababalot sa kahihiyan na to, baka mamaya tayo ay nakakulong sa ating buhay. Pangalawa, sabi pa sa verse 22, and beaten with rods on their bare backs. Okay? Ibig sabihin, pinaghahampas sila sa likod. Diba? Prison is a place of pain. Ibig sabihin, ang isang kulungan ay isang lugar din ito kung saan makakaranas ka ng sakit, no? Pain. Sabihin nyo nga po, pain. O, naranasan mo na ba? Nakaranas ka na ba ng pain sa buhay mo? O, baka mamaya, pag nakakaranas ka ng pain, baka mamaya ikaw ay nasa isang kulungan. Yan. So, letter C. Sabi sa verse 23, they were thrown into prison and the jailer was commanded to guard them securely. So, pangatlo, prison is a place of limitation. Ibig sabihin, pag ikaw ay nasa isang kulungan, may mga bagay kang hindi magagawa. Tama po ba? Amen po ba? O, nung COVID nga lang, di ba? Nakakulong tayo sa bahay, parang mababaliw na kayo sa inip, di ba? What if pa kaya kapag tayo yung mismong nasa loob ng isang kulungan? Okay. Again, sinabi ko sa inyo, hindi po lahat ng kulungan ay nasa likod ng rehas na bakal. Baka mamaya sa sarili natin, tayo ay nakakulong. O baka mamaya may mga bagay na tayong hindi nagagawa. O may takot tayo na pumipigil sa atin para makakilos tayo. Yan, kapag punong-puno ka na ng limitasyon sa buhay, baka mamaya ikaw ay nasa bilangguan na. Pang-apat, verse 24, and had their feet bound and chained. Alam nyo ba, hindi lang sila basta tinapon sa kulungan. Yung paa po nila, nilagay po sila sa isang malaking block ng kahoy. Pinasok yung paa nila ng ganon, tapos nilagyan sila ng chain. Ibig sabihin, hindi ka talaga makakagalaw, nakaganyan ka lang. Isipin nyo yun. So, paano sila makakakilos, di ba? So, pang-apat, prison is a place of burden. So, kapag bigat na bigat ka na sa buhay mo, baka mamaya nasa kulungan ka na. Yan, sabi ko nga po sa inyo, si Paul at si Silas ay nakulong sa maling kadahilanan. Yan, mali pala yung reason kung bakit sila nakulong. Sila kasi ay napagbintangan, di ba, na ang kanilang ginagawa ay unlawful o labag sa batas. Bawal kasi silang mag-preach ng ibang Diyos maliban sa Roman Emperor. Makulit sila, di ba? Nagpipreach sila, pinipreach sila si Jesus, di ba? Sila din daw ay nagtuturo ng bagong pagsamba o pananampalataya na hindi authorized ng Roman government.
Sila din daw ay gumagawa ng hindi maganda, katulad nung pinalayas nila yung masamang espiritu doon sa babae. But actually, hindi ito talaga yung dahilan kung bakit sila nakulong. Hindi iyon eh. Ang dahilan ay dahil sa financial reason. Yan. Kasi nga, itong babae na ito ay pinagkakakitaan ng kanyang amo. Kasi nga nanguhula siya, pag nanghula siya may makukuhang bayad o kapalit. So si Paul po yung nagpalayas, di ba? Doon sa masamang espiritu, doon sa isang slave or alipin. Kaya lang, nakalaya itong babae na ito, nawala na rin po yung kanyang abilidad para manghula. Yan, nawala din yung pinagkakakitaan ng kanyang mga amo. Kasi nung panahon na yon, sabi, promoting worship to an authorized God is a serious crime. O, seryosong krimen pala to. Kaya agad-agad silang pinadakip at pinakulong. That's why they are in jail. Kaya sila nakulong. Pero, alam nyo ba, si Paul and Silas, hindi talaga nila alam gagawin nila. Diba? They don't know what will happen. Hindi nila alam yung susunod. But the only thing they know in their situation, alam niyo yung lagi nilang inaalala, that God is in control. Sabihin nga po natin, God is in control. Ito yung literal na sagot ka ni Lord. Sagot sila ni Lord kung ano man yung pinagdadaanan nila, kung nasaan man sila. Isipin nyo, nasa kulungan sila. Pero hindi nawawala yung pananampalataya nila sa Panginoon na God is in control. Na kayang-kaya silang palayain ng Panginoon kahit ganyan na ang kanilang sitwasyon. So anong ginawa nila sa panahon na nasa inner cell or nasa kulungan sila? Yan, ano bang ginawa nila doon? Di ba binasa natin kanina? Yan, pag may natutulog, nakatabi mo, tapikin mo, sabihin mo, gumising ka. Baka mamaya may natutulog dyan. Ano bang ginawa ni Paul at ni Silas sa loob ng kulungan? Naglupasay ba sila? Bakit kami kinulong? Wala naman kaming ginagawang masama. Sinusunod lang naman namin ang utos ng Diyos. Ganun ba sila? Nagwala ba sila? Naglupasay? Nagiiyak ba sila? Sinisi ba nila si Lord? Lord, naglilingkod naman kami sa iyo. Bakit mo kami pinakulong? O bakit mo hinayaan na makulong kami? Nabasa po ba natin yun kanina? Nabasa ba natin yun kanina? Hindi. Diba? Sabi po sa verse 25, about midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God. And other prisoners were listening to them. Sabi po yun sa NIV version. So for Paul and Silas, prison is just a temporary situation. Ulitin ko po. For Paul and Silas, prison is just a temporary situation and not a final destination. Naniniwala sila na hindi sila habang buhay nandoon sa selda o kulungan na yon. It is just a temporary situation. Di ba? Kayo ba pag napunta kayo sa kulungan na gano'n, gano'n ba yung maiisip nyo? Hindi, temporary lang to. Balang araw makakalaya din at makakaalis ako sa sitwasyon na ito. Alam nilang parte ito ng kanilang paglilingkod sa Panginoon. Alam nyo ba, pag kayo naniniwala kay Jesus, pag kayo ay may paninindigan kay Jesus, napakaraming pagsubok na pagdadaanan nyo. Di ba? Amen po ba? Marami kayo pagsubok na pagdadaanan at the same time, persecution din. Di ba? Si Ate Mikey, ayan, si Nanay Mikey, ang dami ng persecution na pinagdaanan bilang isang Kristiyano. What if pa kaya kayo? No, bata pa lang ako, ang dami ng persecution. And I believe na yung mga persecution na yun ay part lang ng paglilingkod sa Panginoon. So let me tell you na yung nararanasan mo ngayon ay temporary situation lamang. At hindi po yan ang inyong final destination. Yan, kung iisipin mo na final na yan, hindi ka nagagawa ng solusyon para makalaya ka pa. Diba? O, bakit kaya maraming tao hindi makalaya? Yan. Because they believe that
it is their final destination. Diba? Ganito na lang ako habang buhay. Mahirap na lang kami habang buhay. Pinanganak akong mahirap. Mamamatay akong mahirap. Ganun na lang ang buhay. Diba? Bakit kaya yung ibang tao, hindi sila makalaya sa kahirapan? Diba? Kasi iniisip nila, habang buhay na silang ganon. Final destination na nila yon, diba? Okay? So maraming tao hindi nakakalaya kasi ganun ang mindset nila. So ngayon, napakaganda po ng pag-uusapan natin. Kung saan dito, tutulungan tayo ni Lord. Yan, tuturuan at tutulungan tayo ng Panginoon kung paano tayo makakalaya. No? Paano natin mararanasan yung breakthrough sa likod ng mga kulungan ng ating buhay. And I believe na maraming makaka-relate dito and I pray to God na maraming mapapalaya ngayong hapon na ito. Amen? Samahan niyo po ako sa ating topic ngayong hapon na ito na may pamagat na. Ano kaya yan? Prison break. Yan. Sabihin nga po natin, prison break. Yan, meron akong 3 bagay na i-share sa inyo at gusto ko po, tandaan nyo pong mabuti itong 3 W na to. Yan, 3 W. So 3 W na kailangan nating inaalala, no, at ginagawa in times of difficult situations. Kasi nga bilang mga anak ng Diyos, kahit mga bata pa lang kayo, marami kayong pagdadaanan sa inyong buhay. And maybe kahit bata pa lang kayo, ay may kinakukulungan na kayo. Diba? So unang bagay, paano natin mararanasan ng breakthrough sa likod ng mga kulungan sa ating buhay? Yan. Sabi po sa verse 25, hayaan nyo pong basahin ko to sa Tagalog para mas maintindihan natin. Sabi dito, sa MBBTAG version, nang maghahating gabi na, sina Pablo at Silas ay nananalangin. So nasa loob na po sila nito ng kulungan. At umaawit ng mga himno sa Diyos. At nakikinig naman ang ibang mga bilanggo. Unang bagay na dapat nating gawin para maranasan natin ang breakthrough. Number 1, sabay-sabay natin basahin, warfare. Okay? So warfare means engagement in or other activities involved in war or conflict. Sabi ko nga po sa inyo, imbis na magwala si Paul at si Silas sa loob ng kulungan, imbis na umiyak at sisihin nila si Lord, imbis na maglupasay sila, anong ginawa nila? Nanalangin at umawit sila sa Diyos. Kaya nyo bang gawin yon? Sa panahon na dumadaan kayo sa matinding pagsubok ng buhay nyo, kaya nyo bang manalangin? O kaya nyo bang magbigay ng papuri sa Panginoon? Ang isang kulungan ay isang place of battle. This is a battlefield. Kung gusto mong makalaya sa mga kulungan ng buhay mo, dapat nilalabanan mo ito. Yan, dapat daw nakikibaka ka, nakikipaglaban ka. Narinig nyo na ba yung makibaka, wag matakot, makibaka, wag matakot. Narinig nyo na yon? O kapag pala dumadaan tayo sa pagsubok ng ating buhay or sa mga difficult situations ng ating buhay o bagyo, gera sa ating buhay, kailangan nating manalangin. Sabihin mo nga sa katabi mo, manalangin ka. Huwag mong tanggapin na habang buhay ka na lang nasa kulungan. Yan, di ba? Huwag mong tanggapin na habang buhay ka na lang na nasa ganyang sitwasyon. Yan, tanong ko sa inyo, yan, hindi ko naman kayo pasasagutin isa-isa. Sagutin nyo yung sarili nyo. Yan. Ano yung mga kulungan na meron ka ngayon? Ano yung mga kulungan na meron ka ngayon? Nakukulong ka ba sa kahirapan ng buhay? May problema ka ba financially? Nakukulong ka ba sa family problem? Lagi bang may pagtatalo sa loob ng bahay nyo? Nakikita mo, lagi na lang nag-aaway si nanay. Lagi na nag-aaway si tatay. Lagi na lang ako inaaway ng kapatid ko. Sa school, lagi na lang ako bagsak.
Lagi na lang ako zero. Pwede na ako magluto ng leche plan. Kasi puro itlog. O, di ba? So, baka mamaya, meron talaga tayong kanya-kanyang pinagdadaanan sa buhay. At baka mamaya, meron na tayong kinakukulungan. Pero, pangalawang tanong, ano ang ginagawa mo para labanan yan? Anong ginagawa mo para labanan yan? O, pag ba nag-aaway si nanay at tatay mo, nakikiiyak ka din, o nakikipag-away ka din, nakikibato ka din ng remote. O baka mamaya, may problema kayo financial, ang ginagawa mo, dukot ka pa ng dukot sa bulsa ng nanay mo. Ayan, sino dito yung gumaganon yung kamay sa bulsa ng pantalon ng tatay? Ako, tumatawa, feeling ko may nakaka-relate sa akin eh. Di ba? So, ano yung ginagawa mo sa panahon na dumadaan kayo sa laban ng buhay? Di ba? May mga taong gustong lumaya. Di ba? Kaya lang, gumagawa sila ng paraan para lalo silang makulong. Di ba sa kulungan, meron parang Bartolina ba yon? Tama ba ako? Bartolina. Hindi ka basta-basta mapupunta sa Bartolina. Di ba? Yung isang bilanggo, hindi siya basta-basta mapupunta sa Bartolina. Yung Bartolina, sa pagkakaalam ko, isa po siyang maliit na room na kung saan walang bintana, wala ka talagang makikita, puro pader at yung pintuan lang. Pinadadala doon yung bilanggo kapag nasa loob na siya ng kulungan, gumawa pa siya ng kasalanan. Di ba? Isipin mo yun, nasa kulungan ka na nga, gumagawa ka pa ng kasalanan. Imbis na magbagong buhay ka, di ba? Gumagawa ka pa ng kasalanan. Di ba? Napakaikli ng buhay para enjoyin natin yung loob ng kulungan. So, kung nakikita mo ang hirap ng buhay ng pamilya nyo, edi fight for your dream. Fight for your family. Gusto mo makaahon sa kahirapan ang pamilya nyo, magsikap ka. Di ba hindi yung habang buhay na lang kayong ganyan? Dapat hindi yun ang motto nyo. Lumaki kong mahirap, mamamatay akong mahirap. Di ba? Dapat ang motto natin, mamamatay akong maunlad ang buhay. Di ba? So, fight for your dream, fight for your family, fight for your ministry. And higit sa lahat, fight for your relationship with the Lord. Gumagawa ba kayo ng paraan para mas lumalim ang relasyon nyo sa Panginoon? Gumagawa ba kayo ng paraan? And I believe na gumagawa kayo ng paraan kasi nakaupo kayo ngayon dyan eh. Diba? Sino ba pinunta nyo dito? Si Lord, syempre. So kapag nasa loob ka ng prison, instead na i-enjoy mo, make it a place of warfare. Hindi ganun kadali, pero may magagawa ka. Kaya ilaban mo, manalangin ka. Always remember that our battle is not against flesh and blood. Hindi naman po ito yung literal na meron kang sandata, meron kang sword, panaksak. Hindi po literal, di ba, na ganun ang labanan. But it is against the power of darkness. Kasi ang demonyo, ay gagawin ang lahat para hindi tayo makaahon. Gagawin lahat para hindi tayo makalaya. Sabi nga, di ba, kung hindi ka nakuha ni Satan sa una, pangangalawahin ka. Kung hindi nakuha sa pangalawa, pangangatluhin ka hanggang sa hindi ka na makaahon. Kaya kailangan sa panahon na dumadaan tayo sa matitinding pagsubok sa labanan ng ating buhay, una nating ginagawa ay nanalangin. Sino dito pag may problema, unang tumatawag sa Panginoon, nagpe-pray sila? Magsabi ng amen. Amen. Salamat kay Lord dahil maraming tumatawag at nananalangin sa ating Panginoon. Alam niyo po ba, isa sa mga favorite Bible verse ko po ito. Yan, simula nung na-encounter ko si Jesus. Yan, naaalala ko nga nun, pinrint ko pa to, tapos nilagay ko sa cabinet ko para pagbukas ng cabinet ko, makikita ko siya. Yan. Itong verse na ito ay mula sa Romans chapter 12, verse 21. Sabi sa NIV version, do not be overcome by evil, but overcome evil with good. At sa easy to read version, sabi dito, don't let evil defeat you,
but defeat evil by doing good. Huwag mong hayaan na patumbahin ka na lang ng demonyo. Bagkus, anong gagawin natin? Patumbahin natin ang demonyo sa paggawa ng mabuti. O, tingnan mo nga yung katabi mo. Mukha ba yung gumagawa ng mabuti? Mukha naman, di ba? So always remember that prayer breaks prison. Kayang sirain yan kung ano man yung mga brehas o bakal na pumipigil sa'yo para hindi ka makaahon o hindi ka makalaya, kinalalagyan mo. Prayer can reach what your hands can reach. Diba? Pag nananalangin ka, nagpe-pray ka sa Panginoon, kayang-kayang abutin ni Lord yung mga bagay na hindi kayang abutin ng kamay mo. Kayang-kayang gawin ni Lord yung mga bagay na hindi mo naisip na pwede palang mangyari yon. Kasi walang imposible sa ating Diyos. Diba? Kayang abutin ng mga panalangin mo ang bagay na hindi kayang abutin ng mga kamay mo. Kaya nga, sa panahon na ikaw ay nasa selda ng iyong buhay, hindi ka makakalaya sa sitwasyon mo ngayon kung hindi mo seseryosohin si Lord. Amen po? Amen po ba? Yan. So, imbis na tao ang banatan natin, minsan kasi di ba, may ginagamit si Lord para tulungan tayo, para makaahon tayo, o makalaya tayo sa mga kinakukulungan natin. May mga taong ginagamit si Lord para paalalahanan tayo sa mga bagay na dapat nating gawin. Kaya lang minsan, naisip natin, yung mga tao na yon puro criticism lang ang binibigay sa atin. Diba? Hindi natin naiisip na ginagamit pala sila ni Lord para ituro at palayain tayo. Diba? Imbis na tao ang banatan natin, yan. Sino ba ang babanatan natin? Yung kalaban natin, yung demonyo. Dahil ang tunay na kalaban natin ay yung demonyo, siya yung nag-i-influence niyan sa atin. Yan. So kung nakikita mo, merong problema sa loob ng inyong tahanan, lagi na lang nag-aaway ang mga magulang nyo, lagi na kayo nagsisigawan sa loob ng bahay. Kung nakikita mo na may problema ka sa pag-aaral mo, sa tingin mo, masyado ka nasasama sa mga kabarkada mo hanggang sa napapabayaan mo na yung pag-aaral mo. O kaya naman, may problema kayo sa pamilya nyo, lalo na, di ba, ngayong panahon na to, napakalaki ng problema natin. Sa Pilipinas, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, financially. Ano yung gagawin natin para makalaya tayo sa ganitong sitwasyon? Sabi ko nga, kailangan nating manalangin. Sino dito pinagpe-pray ang nanay at tatay nila? Amen. Sino dito, kahit nag-away sila ng kapatid niya, pinagpe-pray niya pa rin? O, naalala ko nga yung kapatid ko, dahil lagi kami nag-aaway, nililay hands ko, Lord, nawa po, Panginoon, baguhin mo po yung ugali ng kapatid ko. Di ba, kailangan natin ng panalangin. Di ba, kailangan nating manalangin. So kapag hindi na maganda ang sitwasyon, kailangan sinasama natin or lagi nating inaalala ang pananalangin. Alam nyo ba, sabi sa verse 25, ulitin natin, sabi dito, about midnight. Ano ba sa Tagalog ng midnight? Hating gabi. O, sino dito hating gabi gising pa? Oo, yan. About midnight, Paul and Silas were praying. Yan, nananalangin sila hating gabi. Yan. Kaysa nanonood sila ng K-drama, naglalaro ng Mobile Legends. Ay, may nagtatakip ng tenga. Kaysa nanonood sila ng anime, o nagti-TikTok, o nanonood ng mga satisfying videos sa Facebook. Yan, pampatulog daw. Ang ginawa ni Paul and Silas ay nalangin. Habang sila ay nakakulong at habang nakakadena ang kanilang mga paa. Sipin nyo yun? Diba, nagawa nilang manalangin kahit nasa mahirap na sitwasyon na sila. Diba? So, sino dito nagpuyat sa maraming bagay na wala namang magandang dahilan? Ay, muntik na magtaas ng kamay. O, walang kapararakang bagay, nagpupuyat. Yan, baka mamaya nanonood ka kayo ng Netflix,
sa TikTok. Yan, sa tingin nyo ba, yun ba ay may purpose ba yung panonood nyo noon? Yan, may magandang ambag ba to sa buhay ninyo? Yan, sabi, kung magpupuyat ka lang din, sana sa mga bagay na magdadala sa iyo sa tagumpay at sa paglaya mo. Amen po ba? O, sino dito nagpupuyat dahil nagbabasa ng Bible? Nako! Simula ngayon, yun na yung dahilan ng pagkapuyat nila kasi magbabasa na sila ng Bible. Sino dito? Ay, may kilala ko. Bago siya matulog. Pampatulog niya, nanonood siya ng preaching. Yun yung pampatulog niya. Minsan, yun yung dahilan ng pagkapuyat niya. Nakikinig siya sa mga preaching. Yung ba ay may magandang dulot? May magandang dulot ba yon? Meron po ba? Amen. So, ano ang ipinupuyat mo? Susi ba yan sa paglaya mo o susi yan sa papasok sa panibagong bilangguan? Baka mamaya, imbis na mag-pray o imbis na manood ng service, kung ano-anong website ang binubuksan o pinupuntahan. Okay? Mag-iingat-ingat sa mga pinanonood at pinupuntahan. Baka mamaya hindi po yan nakakalugod sa ating Diyos. From now on, gawin mong prayer cell ang prison cell mo. Ito ang unang susi sa iyong paglaya. Unang susi sa iyong paglaya, number 1, warfare. Pangalawa, sabi ulit sa verse 25, Paul and Silas, undaunted, prayed in the middle of the night and sang songs of praise to God. Ulitin ko, and sang songs of praise to God. Pangalawa, una, warfare. Pangalawa, ano kayong pangalawa? They worship the Lord. Diba? At midnight, Paul and Silas were worshiping God. Sipin nyo yun, nakakakanta pa sila ng pagpupuri sa Panginoon sa kabila ng bilangguan na lalagyan nila, sa kabila ng nakagapos sila o nakalagay ang paa nila sa isang malaking kahoy na tila baga hindi na sila makakilos ng maayos, nagawa pa rin nilang mag-worship, magpuri sa Panginoon. Ikaw ba, sa panahon ng pagsubok mo sa iyong buhay, pagsabi ka pa ba kay Lord ng, thank you, Lord? Yan. Sa panahon ba na dumadaan ka sa matinding battle ng buhay mo, nakakakanta ka pa ba kay Lord ng worship song? Nakakaawit ka pa ba kay Lord? Yung bigat na bigat ka na pero sasabihin mo, thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Tapos habang umiiyak ka, hindi dahil sa bigat na nararamdaman mo. Umiiyak ka dahil sa kabutihan ng Panginoon. Dahil si Paul and Silas, nung panahon na sila ay nananalangin at umaawit sa loob ng kulungan, naniniwala sila na sa pamamagitan ng pananalangin at pag-worship nila sa Panginoon, ay palalayain sila ng Panginoon. Alam niyo po ba, napaka-powerful ng pagsamba sa iyong paglaya. Diba? So, sino po dito nagagawa niya pa rin itaas ang kamay niya sa Panginoon kahit meron siyang matinding pinagdadaanan? Yan, di ba? Para minsan ang hirap. Pero kung iisipin natin na ang Diyos ay tapat at mabuti, kaya nating itaas ang ating kamay. Meron akong kilala. Ang lagi niya, di ko makakalimutan to sa tao na yun eh. Kasi kakaiba yun eh, yung sinabi niya. Alam nyo, nagpapasalamat siya kay Lord kasi binibigyan siya ng pagsubok ng Panginoon. Bakit kaya siya nagpapasalamat? Dumadaan na nga siya sa pagsubok. Kasi naniniwala siya na sa pamamagitan ng pagsubok, papatunayan ng Diyos kung gaano pakabuti si Lord sa buhay niya. Yan, naranasan niyo na bang mag-thank you kay Lord kahit may mabigat kayong pinagdadaanan? Amen po ba? So kagaya ni Paul and Silas, gawin natin iyon. Di ba? Ang mga tao ngayon, inaabot naman din ng midnight. Totoo naman yun, di ba? Kaya lang hindi nagwo-worship.
Di ba? Imbis na mag-devotion, natulog. Yan. Sino po ang hindi nagde-devotion? Magsabi ng amen. Ako, ang dami. Ayan. Okay. So pagdating sa galaan, ang bilis sumama. Diba? Isang ayal, uy, punta tayo Fisher Mall. Ang bilis sasama. Ang daming time pagdating sa galaan, pero walang time sa simbahan. Opo, sino kaya yon? Ang daming time sa galaan, pero walang time sa simbahan. Pipilitin pa. Diba? Yung iba ka nagtatago pa para lang hindi makita eh. O, diba? Meron bang ganun dito? Yan, bakit ko alam? Kasi ganyan ako dati. Pero nakilala ko si Lord, nagbago na. Diba? Kaya bago-bago din pag may time. Sabihin mo sa katabi mo, bago-bago din. Ayan, huwag ka na magtago. Diba? Pagdating sa panambahan, diba? Walang oras. Pero sa pagtitiktok, may oras. Sa pagma-My Day, araw-araw may My Day, pero walang devotion. Boom. Diba? Sino kaya yung ganon? O, ang tamaan, magbago. Yan. Pagdating sa ibang kasiyahan, may oras. At gagawa ng paraan. O, wala namang problema sa mga bagay na ginagawa mo. Wala namang problema, but make it sure nakakalugod sa ating Panginoon. Yan. Kapag ang pinagkakapuyatan mo, makinig ang may pandinig. Kapag ang pinagkakapuyatan mo at pinagkakapaguran mo ay hindi na nakaka-glorify sa Lord, stop it. Malaking stop it. Sabihin nga po natin, stop it! Stop it! Why? Bakit? Kasi mamaya, pain na yan ng demonyo para tumagal ka sa paglaya mo. Di ba? Minsan, imbis na mag-devotion, nanonood na lang ng kung ano-ano. Imbis na lumalim ang faith kay Lord, imbis na malaman ang word ni Lord sa kanya, mas binibigyan ng time yung ibang bagay. So lahat naman tayo sa buhay natin, meron tayong sabit. Yan, may sabit ka ba? Yan, lahat tayo may sabit sa buhay. Kaya nga, every time na pinapaalalahanan o nire-remind tayo ni Lord, tigilan na natin yan. Diba? Sabihin nga natin, tigilan na natin yan. Kasi hindi ka makakalaya. Yan. So always remember na sa pagsamba ay may tagumpay. Sa pagsamba ay may pagsagana ng buhay at sa pagsamba ay may kalayaan dahil ang sinasama mo ay ang Diyos. Amen po? O, hayaan yung basahin ko sa inyo yung verse 26. Sabi dito sa verse 26, suddenly, there was an earthquake. Nagkaroon daw ng lindol. Yan. There was an earthquake so strong that it shook the foundation of the jail. Bumaksak daw yung mga pader, yung pundasyon ng kulungan o bilangguan, and all the doors of the jail opened. And the chains on the prisons fell off. Yan. Ang panalangin at pagsamba ay tiyak na may mangyayari. Kagaya ng ginawa ni Paul and Silas. Diba? Dahil nanalangin at sumamba sila sa Diyos, nagkaroon ng lindol at tila baga nasira ang kulungan. Diba? Ganon ka-powerful ang prayer and worship sa Panginoon. Yan, may kapangyarihan ang warfare at worship para makalaya ka. Kapag may nadedetect ka na prison sa buhay mo, kung sa tingin mo meron kang kulungan na kinabibilangan or bagay na sa tingin mong dinadaya ka ng demonyo, yan, anong gagawin mo? Seryosohin mo ang pananalangin at seryosohin mo ang pagsamba sa ating Panginoon. Amen po? Let me share with you, isa sa mga hindi ko makakalimutang sitwasyon, and I believe na kwento ko na rin ito sa inyo. Yan, nung 2021 up to 2022, nagkaroon ng matinding pagsubok sa pamilya namin. Di ba, pag-usapang pamilya, matindi talaga yan. Talagang malaki talaga yung dulot niyan sa buhay nyo. Yan, ang magulang ko po ay nagkaroon sila ng mental health problem.
Yan. Siguro alam ninyo kung ano yung mental health problem kasi napag-aaralan nyo yan sa school. Or nagkaroon sila ng sakit sa pag-iisip. Okay? Ang tatay ko, nagkaroon siya ng severe depression dahil sa maraming bagay. Ang nanay ko naman, na-trigger yung kanyang mental health issue, yung OCD niya or obsessive compulsive disorder. Yung pong obsessive compulsive disorder, yung may bagay na paulit-ulit na ginagawa. Paulit-ulit siya ginagawa, paulit-ulit siya nagpe-pray, nang walang tigil. Pag mali yung banggit niyang isang word lang, uulitin niya uli yung panalangin niya. Simula una hanggang sa huli. Pag hindi siya na-satisfy, uulitin niya na naman yun. Tapos hugas siya ng hugas ng kamay. At one time, kasi yung mga kapatid ko nagtatrabaho noong mga panahon na yun, kuya ko ay stay in sa trabaho niya, ate ko nagre-review, nag-aaral, hinbira lang siya umuwi sa bahay. At pandemic po noon, pandemic. Diba? Hindi tayo nakakalabas. At ang natatanging kasama ng mga magulang ko sa bahay ay ako. At one time nangyari, sabay silang inatake ng kanilang sakit. Okay, may mga series of attack kasi yon yung sakit nila. So yung daddy ko, sigaw ng sigaw, para may gustong kumawala sa loob niya. Nanay ko, sobrang kabado. Ganun kasi isa sa mga sintomas ng OCD. Obsessive. Yung sobrang kabado siya, nakokonsensya siya nang walang dahilan. Sabay talaga sila. At alam nyo, ang ginawa ko, hindi ako umiyak. Sabi ko, Lord, hindi ko sinabi, Lord, bakit namin to nararanasan? Bakit nagkagantong magulang ko, naglilingkod naman ako sa'yo? Ang ginawa ko sa Panginoon, nanalangin ako. Lord, habang inaatake yung magulang ko, habang tumatalon sila dahil merong gustong kumawala, habang sumisigaw ang tatay ko, nakaupo ako sa sopa namin at nananalangin. Lord, ang dalangin ko po sa'yo, pagalingin mo ang magulang ko. At naniniwala ako, na walang imposible sa'yo at meron kang dahilan kung bakit nangyayari ito sa pamilya namin ngayon. At meron kang dahilan bakit nandito ako sa bahay nito at nag-iisa lamang ako. At meron kang dahilan kung bakit nagkaroon ng pandemic. May dahilan ka kung bakit nasa loob lang kami ng bahay at hindi kami nagtatrabaho sa school. Kasi po kaming tatlo, yung nanay, tatay ko at ako ay teacher. Tatlo kaming teacher. Mga panahon na yon, sabi ko, Lord, gumawa ka ng himala sa pamilya namin. And salamat sa Panginoon dahil ngayon testimony ko na siya. Salamat kay Lord dahil ang daddy ko ay 100% magaling na. Palapakan nga po natin ang Panginoon. At ang nanay ko, almost 5% na lang po yung kanyang sakit. Pero ongoing pa rin yung kanyang pag-inom ng gamot. Pero salamat sa Panginoon dahil nagbigay siya ng kagalingan. Sa panahon na may ganong mga pagsubok tayo sa buhay natin, wag na wag nating kakalimutang manalangin at magpuri sa Panginoon. Gusto mong lumaya? Simulan mong gawing prayer cell at worship service ang prison cell mo. Amen po ba? Una, ano ba yung unang bagay na dapat nating alalahanin at gawin para tayo ay makaranas ng breakthrough? Number 1, warfare. Pangalawa, worship. Pangatlo, at ito na rin po yung panghuli. Sabi po uli sa verse 25, about midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the other prisoners were listening to them. Diba? Siyempre, ikaw ba naman? Sa lakas ba ng boses mo, pag kumakanta ka, di ba maririnig ng kapitbahay nyo? Sino dito, pag kumakanta, naririnig ng kapitbahay? O may kumakantang kapitbahay nyo, naririnig nyo? Ayan. So si Paul and Silas, nung panahon na nanalangin sila, nagwa-worship sila, kumakanta sila ng worship sa Panginoon, merong nakikinig. Sino daw yung nakikinig? Yung other prisoners. No? Nakikinig din sila, napapakinggan nila kung paano manalangin at kumanta itong si Silas or Silas. Pangatlong bagay na dapat nating ginagawa para maranasan natin ang kalayaan. Pangatlo ay is to
witness. Sabihin nga po natin, witness. Pwede pala na habang ikaw ay dumadaan sa kahirapan at pagsubok, nagiging pagpapala ka sa ibang tao. Kahit na may matindi kang pinagdadaanan, pero bakit bless pa rin sa'yo yung mga taong nasa paligid mo. So, hindi lahat ng dumadaan sa pagsubok ay habang buhay nang nakalugmok. Pwede ka palang maging pagpapala. Pwede pala na ikaw ay may problema sa inyong tahanan, dumaraan ka sa mabigat na sitwasyon, pero blessing ka pa rin sa ibang tao. O, tingnan nyo nga po yung mga kuya at ate nyo dito sa church. Yan yung mga nag-invite sa inyo dito sa church. Pakitingnan nga po sila. Ayan, sino ba yung nag-invite sa inyo? O, yung mga ate at kuya nyo na yan, mga tatay at nanay nyo na yan, meron silang mga pagsubok sa buhay. Pero bakit nila nagagawa na patuloy kayong i-invite sa church? Kasi malinaw sa kanila that they need to witness for the Lord. Amen po ba? Pwede pala na may problema sila pero naglilingkod pa rin sila sa Panginoon. Yan, di ba? Kaysa sirain mo yung dangal mo, di ba? Kaysa sirain mo yung buhay mo dahil sa pagsubok, gawin mong place of witnessing ang prison cell na yan. Kasi alam niyo po ba, nung panahon na si Paul at Silas ay nasa kulungan, merong nakakarinig sa kanila, sa panalangin nila at dun sa pag-worship nila sa Panginoon. And sa pamamagitan ng ginawa nilang yun, napakita nila kung gaano kabuti at kadakila ang Panginoon. Diba? Kahit tad ka na ng problema sa buhay, kahit marami kang pagsubok, kapag kasama mo si Jesus, yan po ang pinakamagandang lugar sa buong mundo. Sa church lang ba natin makakasama si Jesus? Hindi. Kahit nasan po tayo, kahit nasa bahay tayo, nasa school tayo, at kung ano man ang sitwasyon na meron tayo, lagi natin tatandaan na kasama natin ang Panginoon. Amen po! O, sino dito naniniwala siya? Nakatabi niya si Jesus. Yan. Naniniwala siya na sa panahon na may problema siya, kasama niya si Jesus. Amen. Diba? Sabi sa verse 26, basahin natin ito sa Tagalog. Yan. Sabi dito, tingnan nyo walang ano-anoy. Diba? Nananalangin, umaawit, si Paul and Silas. Sabi sa verse 26, walang ano-anoy. Biglang lumindol ng malakas at nayanig ang bilangguan. Nabuksan ang lahat ng pintuan ng bilangguan at natanggal ang mga kadena ng lahat ng bilanggo. Ganon katindi ang panalangin at worship na ginawa nila sa Panginoon. Amen po? Kaya wag mong sayangin yung mga panahon na dumadaan ka sa mga pagsubok na hindi ka nagtitiwala sa Panginoon. Yan, wag mong sayangin ang panahon ng kabigatan at kahirapan na hindi ka nagiging pagpapala sa iba. Ito ang panahon na pwede kang mag-witness sa kanila. Hindi ka man magsalita, pero mapakita mo na kahit dumadaan ka sa pagsubok ng buhay mo, naglilingkod ka pa rin sa Panginoon. Kahit na halos buhati mo na yung sarili mo papunta sa church, ginagawa mo pa rin kasi alam mo at malinaw sa'yo na ang Diyos ang pinaglilingkuran mo. At kayang-kaya kang palayain at pagaanin ni Lord kung ano man yung kabigatan na bit-bit mo. Yan. So, ang generation po natin, sa totoo lang, walang masasaktan. Yan, walang masasaktan. Pag nasaktan ka, magbago ka. Sabi po, ang generation daw natin ay napaka-weak. This generation was so weak. Mahina. Bakit? Napagalitan mo lang, magtatampo. Ayan. Aayaw na, magdadamdam na. Why? Napaka-weak kasi ng connection sa Diyos. Bakit kaya madalas nagtatampo? Baka mamaya,
hindi ka na nagde-devotion, hindi ka na nakikipag-usap sa Panginoon, hindi ka na nananalangin. Yan. Ang nakakalungkot sa church, maraming ganon, di ba? The problem is, maraming simbahan, yan, totoo to, puro public speakers, but not preachers of the word. Puro masasarap lang sa tenga ang sinasabi. Di ba? Puro kwentuhan. Hindi na-expose ang salita ng Diyos. Paano titibay ang pananampalataya kung puro kwentuhan lang? Diba? Puro sugar-coated words tayo sa simbahan. Diba? Tandaan mo, hindi nakakahiya ang Word of God. Yan ang panalo natin sa pagkawik sa emotion. Yan. So, kung ikaw ay nakaranas ng ganong mga senaryo sa buhay mo, na napagsabihan ka lang, di ba, nagtampo ka agad, baka mamaya, weak ang connection mo sa Panginoon. Kaya dapat sineryoso natin yung Word of God. Yan. Kapag sineryoso natin tong message na ito na napakinggan natin ngayon, yan, kahit mainit ang nararanasan natin ngayon, dahil namatay yung mga aircon natin, yan, kung sineryoso pa rin nating pakinggan itong message na ito, walang pagsubok na hindi mo kakayanin. Amen? O kahit yung init na nararamdaman natin ngayon, mapagtatagumpayan natin yan. Amen? Yan. So kahit na pangit ang sitwasyon mo, gawin mong prayer cell, worship service at winning event, yung pinagdadaanan mo. Diba? Kahit na ganito ang nangyari sa buhay mo at sa pamilya mo, kahit ganito ang nangyari sa buhay ni Paul and Silas dahil sa paglilingkod nila sa Panginoon, ang ginawa pa rin nila, nanalangin, nag-worship sila sa Panginoon, kaya gumawa ng matinding pagkilos ang Panginoon. Hindi lang sila basta nakalaya, kundi nag-witness pa sila sa kabutihan ng Panginoon. At alam niyo po ba, ito yung maganda dito Basahin ulit natin yung verse 27. After na po ito nung paglindol. Okay? Sabi dyan, the prison guard woke up. He saw that the prison doors were open. Siyempre, sino ba namang gwardya ang hindi magugulat? Pag nakita niya na nasira na o nabuksan ang mga pintuan ng kulungan, di ba? Tagapagbantay siya doon. Ang sabi niya, sabi dyan, he thought that all the people in the prison had become free. He decided that he should kill himself. Kasi nga, pag nalaman nyo na nakatakas yung mga prisoners, malamang sa malamang patayin or parusahan din siya. So instead na maranasan niya pa yon, nag-decide siya na patayin yung sarili niya. Pero, ano yung sumunod? So he pulled out his sword. Sabi sa verse 28, Paul shouted. Sumigaw daw si Paul very loudly to him, do not hurt yourself. Ay, nandun pa pala si Paul. Nandun pa pala. Diba? Nandun pa pala yung mga prisoners. Sabi niya, do not hurt yourself. We are all still in here. The guard said, bring me some lights. Dalan mo ako ng ilaw. Then he ran to the prison room where Paul and Silas were. He was very frightened. He went down on his knees in front of them. Verse 30. Then he led Paul and Silas out of the prison. He said to them, Masters, what must I do so that God will save me? Tell me. Paul and Silas said to him, ano yung sinabi ni Paul at ni Silas? Believe in the Lord Jesus, and God will save you. He will save you and the people who live in your house if they believe too. So, anong ginawa nitong guard na ito? Ang ginawa niya, tinanggap niya si Jesus sa buhay niya. Paano niya nakilala? Paano niya natanggap si Lord? Paano niya nalaman yung patungkol kay Lord? Sa pamagitan ng dalawang ito na nakulong. No? Si Paul and Silas. Sabi pa sa verse 32, then Paul and Silas went to guard's house. They spoke God's message about the Lord, Jesus to him, and to all people in his house. So hindi lang yung guard
no, ang nasharean, kundi yung kanyang buong pamilya. In the middle of the night, the man took care of them. He washed their bodies where the soldiers had hurt them. Immediately after this, Paul and Silas baptized the man and his whole family. The man gave them some food to eat in his house, and the guard and all his family were very happy because now they believe in God. Through Paul and Silas, merong nakakilala sa Panginoon kahit sila ay nasa loob ng kulungan. Yung dating nagpahirap, yung dating nanakit sa kanila, ay kakampi na nila. At higit sa lahat, kapatid na nila sa pananampalataya sa Panginoon. Bakit? Why? Dahil minsan, isang araw, may isang Paul at Silas na na kaysa kung ano-ano ang gawin sa loob ng selda o kulungan, sa panahon ng kahihiyan, sa panahon ng pasakit or sakit na nararamdaman nila, sa kabila ng limitation or hindi sila makakilos ng maayos dahil nga nasa kulungan sila, sa panahon ng burden nila, nakagapos sila, di ba? Pero anong ginawa nila? Ginawa nilang place of warfare and worship, and at the same time, nag-witness sila sa loob ng bilangguan. Kaya merong nakakilala sa Panginoon. And I want you to know na kahit dumadaan kayo sa matinding pagsubok sa buhay, kung anumang bilangguan o kulungan ang kinakaroon nyo ngayon, if you learn how to pray, how to worship the Lord, and how to witness for the Lord, I believe makakalaya at makakalaya kayo. At higit sa lahat, hindi lang kayo makakalaya. Maaring gamitin kayo ng Panginoon para makalaya din ang ibang tao. Yan, iinom lang po ako ng tubig. So, hindi po porket nasa loob ka ng isang kulungan, ay hindi ka na makakalaya. If you learn how to pray sa panahon ng pagsubok sa buhay mo, di ko man alam kung ano yung mga pagdadaanan nyo ngayon or gera or war sa buhay nyo ngayon. If you learn how to pray, tumawag sa Panginoon, if you learn how to worship the Lord sa kabila ng bigat na nararamdaman nyo, nagpe-pray pa rin kayo kay Lord, sumasamba pa rin kayo kay Lord dahil alam nyong dakila ang Panginoon sa buhay nyo, malamang magkakaroon ng paglaya ang buhay nyo. So, pwede po ba inaanyayahan ko po ang bawat isa na tumayo sa oras na ito? At pwede po ba pumikit kayo sa oras na ito? And this time, itong oras na ito, pwede ba ibigay natin yung time na to kay Lord? Wala mo na makikipag-usap sa katabi. Wala mo na kayong ibang iisipin, kundi ang Panginoon sa oras na ito. Sige, ipikit natin ang ating mga mata. Pwede ba sa oras na ito magkaroon ka ng reflection sa buhay mo? Kahit bata ka pa lang, maaaring nakakaranas ka na ng battle or pagsubok sa buhay mo. Maaaring nagkaroon kayo ng problema sa pamilya. Nakikita mo, lagi nag-aaway ang nanay at tatay mo. Lagi na lang silang nagtatalo. Lagi na lang kami problema sa pamilya nyo. Lagi na lang kayo nagkukulang financially. Lagi na lang may nagkakasakit sa loob ng pamilya nyo. O personally, nakakaranas ka
ng battle sa buhay mo. Nahihirapan ka na mag-pray. Dahil sa dami ng iniisip mo, sa dami ng ginagawa mo, naaapektuhan na yung paglilingkod mo sa Panginoon. Gusto kong alalahanin mo itong mga bagay na ito. At alalahanin mo din na sa panahon ng mga pagsubok na ito, ay kasama mo ang Panginoon. Kagaya ni Paul at ni Silas, hindi sila natinag sa kanilang pananampalataya. Kahit imposible na sa ibang tao, pero naniniwala sila na hindi yun yung final destination nila, na nasa kulungan na lang sila habang buhay. Naniniwala sila na kayang gumawa ng himala ng Panginoon sa buhay nila, na makalaya sila sa kulungan na kinabibilangan nila. At kung ano man yung mga bagay na sa tingin mong parang imposible na makalaya ka, imposible na magbago pa ang buhay mo, kapatid, kabataan, gusto kong malaman mo at ipinaparamdam at pinapaalala sa iyo ng Panginoon na mahal ka niya at hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan, at sasamahan ka niya hanggang dulo, hanggang sa magtagumpay ka sa mga pagsubok na pinagdadaanan mo ngayon. At ang hangad ng Panginoon sa iyo ay katagumpayan at kalayaan ng buhay. Come on, sa oras na ito, pwede ba sa oras na ito, hilingin natin ang Panginoon sa oras na ito. Manalangin tayo kay Lord. Kung may kabigatan ka nararamdaman ngayon, sabihin mo kay Lord, Lord, bigat na po ako sa problema na ito. Lord, ang tagal ko nang gustong bitawan ito, pero hindi ako makabitaw. Lord, tulungan mo po ako, Panginoon. Lord, ihahon mo po ako sa kahirapan na pinagdadaanan ko ngayon at ang pamilya ko. Lord, bigyan niyo po ako ng lakas para makausad, Panginoon. Lord, bigyan niyo po ako ng matinding pananampalataya sa iyo, unwavering faith, Panginoon. Yung pananampalataya na hindi nag-aanlinlangan, Panginoon. Dahil yun, alam ko, Panginoon, ay yun ang gusto mo para sa akin, Panginoon. Lord, alam ko po, Lord God, na palalayain mo ako at sasamahan mo ako, Panginoon, para makalaya at mapagtagumpay itong kulungan o pagsubok na pinagdadaanan ko, Panginoon. Come on! Pwede ba sa oras na ito, itaas natin ang ating mga kamay sa Panginoon? Tanda ng ating pagsuko sa Panginoon. Come on, itaas natin ang ating mga kamay kay Lord. Pwede ba sa oras na ito, lahat ng kabigatan na pinagdadaanan mo ngayon, lahat ng problema na pinagdadaanan mo ngayon, ibigay mo kay Jesus yan. Dahil si Jesus ang sasagot dyan. Sagot ka ng Panginoon. Come on, itaas natin ang ating mga kamay. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Iaalay ang buhay tanging sa'yo. Tanging sa'yo. Yes, Lord. What make Paul and Silas different from other prisoners? Ano ba yung pinagkaibahan nila doon sa ibang prisoners na kasama nila nung mga panahon na yon? At ano yung pinagkaibahan mo sa mga tao na dumadaan din sa pagsubok o nakabilanggo sa kanilang mga buhay? Ang pinagkaiba mo, ilalaban mo ang sitwasyon mo. Ipaglalaban mo ang pananampalataya mo sa Panginoon. Gugugulin mo ang panahon mo sa pananalangin,
sa pagsamba sa Panginoon, kahit na nasa panahon ka ng kabigatan at matinding pagsubok sa iyong buhay. Yun ang pinagkaiba mo. At higit sa lahat, ang pinagkaiba mo sa ibang tao na dumaranas ng pagsubok, kasama mo si Jesus. Hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan, at sa lahat ng pupuntahan, sa lahat ng gagawin mo sa habang panahon, kasama mo ang Panginoon. At kung sino man dito ang kinakausap ng Panginoon sa oras na ito, at feeling mo, totally hindi mo pa tinatanggap si Jesus sa buhay mo, at ngayon, na-realize mo na hindi ka makakaranas ng kalayaan, tunay na kalayaan sa buhay. Kapag wala si Jesus sa'yo, hindi mo mararanasan ang tunay na kasiyahan sa buhay. Tunay na katagumpayan kapag wala sa'yo si Jesus. Ngayong oras na ito, binibigyan ka ng pagkakataon ng Panginoon na itaas mo ang iyong kamay. At sa pagtaas ng iyong kamay, ito'y tanda ng pagsuko mo ng buhay mo sa Panginoon at pagtanggap mo sa Panginoong Jesus. Kabot, kung sino man dito ang nais tumanggap kay Jesus, makakasigurado kayo na bibigyan kayo ng buhay na walang hanggan ng Panginoon, at makakasigurado kayo na hindi kayo iiwan ng Panginoon sa lahat ng sitwasyon nyo, sa inyong buhay, sa kasiyahan, kabiguan, kapighatian. Kasama nyo ang Panginoong Jesus. Amon, kung ikaw nais mong tumanggap kay Jesus, sundan mo ang maikling panalangin na ito. Panginoon, ako po'y nagpapakumbaba sa'yo. Nagpapasiyasat ng aking puso. Panginoon, alam ko pong nagkasala ako. At nalayo ako sa'yo. At naniniwala ako na ikaw ang Diyos na magbibigay sa akin ng tunay na kalayaan at katagumpayan sa buhay. Panginoon, wala po akong magagawa sa mundong ito kung wala ako sa'yo. Panginoong Jesus, tinatanggap kita bilang Diyos at sariling tagapagligtas ng aking buhay. Baguhin mo po ako, Panginoon, at itama mo po ang aking landas. Panginoon, tulungan mo po ako at turuan kung paano pa ako susunod sa'yo. Maraming salamat po sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Amen. Sa oras na ito, ako na lang ang mananalangin at hayaan niyong ipanalangin ko kayo sa oras na ito. Panginoon, alam mo po ang puso't isipan ng bawat kabataan na nandito, Panginoon. At alam mo po, Lord God, yung desire ng puso nila, Lord God, na maglingkod sa iyo. At kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa salita mo, Lord God, na binigay mo sa pamagitan po ng buhay ni Paul at ni Silas, Panginoon. Pinaalala mo po sa amin, Panginoon, na sa kabila ng mga bilangguan namin sa buhay, Panginoon, o kapighatian, pagsubok sa aming buhay, kinakailangan po pala naming manalangin at unang tumawag sa iyo, Panginoon. Sumamba, magpuri sa iyo, Panginoon, at mag-witness para sa iyo. Lord, dalangin ko po sa bawat isa nandito, Panginoon, nanonood online. Panginoon, dalangin ko po, Lord God, nabigyan niyo pa po kami, Panginoon, ng katatagan, Panginoon, sa aming pananampalataya sa iyo, sa panahon, Panginoon, na sinusubok kami ng panahon
Lord God, ng kaaway, Panginoon, tulungan niyo po kami na manindigan kami sa inyo, Panginoon. Mag-stand firm pa rin po kami sa inyo, Lord God. And Lord, dalangin ko po, nabigyan niyo po kami, Panginoon, ng puso at desire, Lord God, na mapaglingkuran ka sa aming buhay, Panginoon. Lord, alam po namin, hindi hadlang ang kabataan, Panginoon, para mapaglingkuran ka. At habang kami ay malakas pa, Lord God, nakakalakad at nakakilos pa ng maayos, Panginoon. Tulungan mo po kami, Lord God, na makapaglingkod po kami sa inyo. At tulungan mo po kami, Panginoon, na sa lahat po ng aming sasabihin, gagawin, Lord, gagawing desisyon sa aming buhay, Panginoon, lalakarin, ay tanging kalooban mo lamang po ang masunod. Lord, maraming salamat po. Thank you, Lord, for your presence, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil naniniwala po kami na may mga tao kang pinalaya, Panginoon, at may mga anak ka, Panginoon, na binigyan ng pag-asa sa kanilang buhay, Panginoon. Lord, maraming salamat po. Sa iyo lang po namin ibinabalik pinakabataas na papuri at lahat-lahat ng pasalamat. Sa tanging pangalan mo lamang, Panginoong Yesus, ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen and Amen. Bigyan natin ng malakas sa malakas sa malakas sa malakas na palakpak ang Panginoon. Everybody say, Jesus!